sobrang orange, vibrant na hipon. Yung lutong. Lutong, ito nga eh. Napansin ko nung sinerve. Ano ba, halatang huling inilagay yung ano, tapos malutong na malutong. Yung sauce niya, tingnan parang hinalo ng sauce. Pero yun ang original. Unique siya na fried rice, hindi yung pag nagbinondo o kami, madalas yang chow, salted fish fried rice, ganyan. Typical. Ito iba. Iba. Meron na namang itinuro sa atin si Chairman Lau. Malamang pag taga Binondo ka, nadaanan mo na to o nakainan mo na. Pero para sa ating mga hindi naman taga dito, bago to. Nandito to sa kalye ng Quintin Paredes. Yung tumbok yung simbahan o kung galing ka sa Arco, nasa gitna ito, may Starbucks sa baba. Authentic Hong Kong cuisine, ito ang ganap dito sa lugar na to. Tingnan natin. Galing nito. Yes. Siyempre, hindi ko na naman alam, no? Parang dalawang escalator tayo bago makarating sa taas. Yes, no? tama. Iisipin mo bakit siya nasa third floor. Meron kang kwento no? Ganito. Kaya nakadalawang escalator tayo kasi meron siyang, itong building, may mezzanine. Mezzanine, May mezzanine. Yung mezzanine niya may mga pang-bata sa mga bata ng mga... shops. Yes. Tapos may mga travel agency. Tapos siya nasa pangatlo pero which is second floor. Sa taas itong building, puro office. Pero style nito, pareho sa Hong Kong. Kasi bakit? Kasi sa Hong Kong, kung pumunta sa Hong Kong, maraming restaurant na, malalaking restaurant. Usually kung naglalakad tayo, excuse me, makikita mo ng mga restaurant na may nakasabit na roasted duck, mga na asado. Yung kasi mga pang walk-in lang. Yun nga lang alam ko puntahan doon, yung mga nasa baba lang eh. Pero mga pang-occasion, siyempre minsan magtataka ka, yung mga kinakasal dito, saan kaya ginaganap. Isa lang makikita mo mga building na, Hong Kong kasi puro building sa liit na espasyo. Yung mga malalaking restaurant niya, nasa taas. Nasa taas. Ito, same thing din, nasa taas. Ito matagal na to? Tagal na, lampas dekada na rin. Ito? Tagal na. Wow. Same group siya ng Golden Fortune Restaurant. Oh, Golden Fortune. Yes, okay. Golden Fortune, mas kilala kasi siya dati sa shabu-shabu. Ang impression ko, mukhang pang maramihan nga dito. Parang may mga rooms at merong malaking hall. Tuwing December, may isang restaurant. Kapag nagpa-party, dahil sa maraming tao niya, dito rin ginaganap, lagi rin ako imbitado. Lagi rin ako bisita. Kaya buo yan, occupied dito. Taon-taon ginaganap dito. Maraming gumagamit dito. Galing. Good morning, Chairman. Ang ganda nung unang sinerve sa atin. Sobrang orange, vibrant na hipon. Tikman natin, ano? Fresh na fresh. Parang ang tataba, no? Tuwa ako eh. Pagkadala, ikaw mauna, pre. Na kumakain kami dito, ganun ka. Basic to dito, pare, pag lagi may nag-order. Saka ito, steamed lang ata to, kaya talagang mananamnam natin yung lasa ng hipon. Ang ganda. Pero meron siyang dipping eh. Tikman muna natin ng walang Sobrang nakakatuwa yung Ako, kinakain kami yung balat niyan. Balat? Ito yan. Kasi maganda sa mga kuko, yung mga ganyan. Hindi ko kumakain yung balat. Tinatakad na rin ako magbalat eh. Ikaw binabalatan mo. Okay. Try ko, pre. Ika lang. Wow. Sobrang sarap. Fresh lang. May walang pepper o Bagong hipon. Sarap. Ang tamis. Pero gusto ko experience yung yung sausawan. Napakasarap nun. Solid ng hipon. Try natin yung sausawan. Ano ba to? Black vinegar ba to or soy sauce? Timpla yan na may... Oo nga, timpla. Iba. Timpla may soy din. May soy. Pero ngayon lang ako nakatikim nung niya. Kasi may mga cut-cut na dahon. Personalized. For me, pare, yung hipon lang. Sobrang sarap. Chairman, on to the next tayo. So, 3-cup chicken. Ang bango. Bago pa, tikman na natin. Habang mainit, tumusok Habang mainit. Sa tingin ko talaga, pag yung dish merong bell pepper, ang laking factor nun kung bakit mabango. Kumbaga, bago mo pa matikman, kinikiliti na yung senses mo. Ako, mahilig ako umamoy ng pagkain. Maraming kanya-kanya eh. Ako, mas na-enjoy ko pag na-imagine ko muna yung amoy bago ko siya tinikman. Bango, di ba, Chairman? Bango. Kita ko may mga bawang, kaya bawang papasarap din. Tikman na natin. Papak-papak mood lang kami ni Chairman, pero nag-i-enjoy kami. Hanggang loob. Masarap. Parang may usok
na dala Yung nung naman labas. charred. Tapos yung lasa. May kinalaman nga yung bell pepper sa pagpabango na tong dish na to. May lasang usok siya. Manamis na mais. Balansyado yung alat at tamis, ano? Tsaka malapot-lapot na yung sauce na maraming oil. Kaya pala siya 3 cup. Medyo ni-research ko. Kita mo mamantika. May nakalagay, may Shaoxing wine ba? Parang gano'n. 1 cup ng wine or anumang wine. Tsaka 1 cup ng oil. Siguro, tsaka yung protein niya, yung chicken. So, bean-raised lang naman siya. So, naghalo-halo. Sobrang yung marriage nun. Sobrang sarap. Chairman, parang ito na. Kasi, although protein din to, no? Soya cake na maraming mushroom. Iba't ibang klase ng mushroom. Alam mo, tumingin ako ng picture bago tayo pumunta dito. Parang bestseller daw to, eh. No? Ang bestseller nila. Malamang, ito, marami nga iba-ibang klaseng mushroom. Chinese kasi mahilig sa mga tofu, basta soya. Oo, nakakatawa naman yung presentation nila dito. Parang cake. Tapos, lumalagutok pa sa init. Kasi parang meron silang parang gel na nagsusustain ng fire sa ilalim. Yes. Kasi nasa hot plate siya para mainit, ano. Nakakatawa lang yung presentation. Tsaka masarap to. Mushroom, di ba? Masarap siya. Para pang may seaweed yung ibabaw ng mushroom. Lasa rin. Oo, light lang yung sauce niya. Ganda. Actually, bagay dun sa ano eh. Kaya nandito pa rin yung 3 cup chicken sa plate ko. Iulam ko siya. Sarap siya. Sobrang sarap. Yung nga pinag-usapan natin, pwede na tayo hindi mag-rice ano, pag ganito. Tsaka yung mushroom niya, pare, di ba? Solid, ang dami. Iba-ibang klase. Iba-ibang klase, dami. Ang simple lang nito pero ang sarap ng dating. Si Mrs. Dizon gustong-gusto tong isa na to. Hop. Ikaw naman mauna, chairman. Sobrang laki na nung... Uy, sa akin mo rin binigay. Salamat. Sobrang laki nung shrimp. Maganda yung quality yung shrimp dito. O yan nga yung extra, ayan, no, salted egg. Parang ito yung malasa. Oo, eh. Oo, salted egg kasi. Maganda. Pansin ko sa lahat ng nilalabas, parang may simplicity sa pagkaluto, sa pagka-serve na parang lakas yung appeal. Ito, wala na ibang garnishing, parang simple lang, straightforward, pero quality binawi. Kasi yung naunang hipon, yung tokwa, yung 3 cup, pero ito, parang yun na naman, simple lang, pero alam mong sumisigaw yung quality eh. Tikman natin, chairman. Salted egg. Yun talaga siya. Ang dami nung itim na pula niya. Pero, sobrang ma-appreciate mo talaga yung laki ng hipon. Yun lang masasabi ko. Fresh. No? Ganda ng hipon niya. Maganda ka sobra. Kay chairman, ito yung pinaka-basic. Sweet and sour pork. Natuwa ako kasi mahilig ako dito. Mga Pinoy mahilig sa sweet and sour pork. Yung laban ng tamis at asim na yun, ano? Ito, nilagyan ko na nga ng pinya eh. Yung pinya naman, pag umiidad kayo, yung mga batang nanonood, magiging acceptable sa inyo yung pagkain ng pinya. Kasi maraming hindi kumakain ng pinya eh. Lalo na sa pizza, ganyan, sa ulam, ganyan. Pero sa sweet and sour pork, pinaka-importante, kung marunong ka, yung lutong. Lutong, ito nga eh, napansin ko nung sinerve. Ano ba, halatang huling inilagay yung ano, tapos malutong na malutong yung sauce niya, tignan mo, parang hinalo ng sauce. Pero yun ang original. Original na proseso. At saka ang ganda nung ano, yung bite, sinasabi ko nga bite size siya, pero malaki. Parang solid. Tikman natin. Lutong pa. Malutong nga. Malutong pa. Yun yung mag-absorb ng sauce eh. Yung butter na yun, sarap. Yung iba kasi kumakain, ang alang nila yung lasa, yung tamis, saka asim. Pero yung tutusin, talagang kinakain dyan, yung lutong. Kasi yun piniprito. Yung Chinese kasi, ibang restaurant, pag umorder ka ng sweet and sour, nandiyan na yung timpla ng sweet and sour. Wala ng sauce. Maraming ganon. Ganon? Maraming ganon. Sa China kasi yung sweet and sour niya, wala ng sauce. Ganon? Kaya tignan mo yung sauce na ito, tama lang to. Tama siya. Ano lang, parang nilagay lang. Pansin ko yung version nila dito, hindi ka tamisan yung sauce. Pero maganda nga yung pork. Sarap siya ito. Oo, tama yung obserbasyon nyo. Medyo may presyo konti dito, pero nakakaangat naman talaga yung quality at lasa. Para sa atin na napakahilig sa sweet and sour, dito ang puntahan pala dapat. Lutong?
okay yung meat, di ba? Siya yung pinakagusto ko. Yun. Sweet and sour. Yan yun. Chairman, ngayon dumating na yung rice. Yes. Tapos, boss fried rice. Yung tong size na to, small lang. yung pinakamaliit. Medyo malaki rin yan, ano? Ano yung nasa ibabaw, sabi sa atin? Dried scallops siya. Dried scallops. Ano ba dinadala ng scallops sa experience mo? Scallop kasi Fishy? sobrang Ano? mahal siya, pero matamis. Matamis pala, gano'n? Kaya kahit Dadala sobrang siya mahal tamis. siya, okay na kasi ang gamit doon, konti lang. Kapag sa ulam, konti lang hinahalo mo, Para matamis na yung buong ulam. yung pala may... Para siyang sibuyas nagdadala ng tamis. Itong boss fried rice, marami ring mushroom eh, oh. Tikman mo, pare. At saka, abango rin. Yun special to kasi boss eh. Yes. Naiba siya sa mga fried rice. At least tikman natin. Oo nga eh. Ako, kutsara, ikaw, chopsticks. Maganda. Ngayon ko lang nakain ng ganun. Mausok at earthy. Dahil na naman sa mushroom at saka malamang dahil nga sa dried scallops. Unique siya na fried rice, hindi yung pag nagbinondo o kami, madalas yang chow, salted fish fried rice, ganyan. Typical. Ito iba. Iba. Tsaka kanin na ganda. Sarap. Alam mo, yung luto niya magkakamag-anak. Meron siyang dating na simple. Parang ito rin. Hindi rin ito pinaliguan ng sobrang daming asin eh. So, lahat ng nakain ko, alam mo yun, tame yung feeling ng mouth ko. So, maganda yung nila. Parang mananamnam mo ng tama yung, halimbawa, yung shrimp, yung pork, etong kanin, ganyan. Hindi ka maumay. Hindi ka maumay. Pati yung klase ng tofu na ginamit. So, maganda. Masarap. Alam mo, nag-enjoy ako dito. Hindi ko to alam eh. Tsaka... Tagong-tago kasi. Tagong-tago. Nasa second floor. Pero pwede, ulitin ko, pwede mag-walk-in. Pwede. Sa labas, daming walk-in dyan. Okay. Yung katabi natin, puro asosasyon. So, yung private room na ganito, pwede walk-in din? O hindi, kailangan pwede yung ka mag-request. Pero pag puno, hindi ka not unless tawagan mo. Reservation. Okay. May reservation. So, ang number, saan mo gusto kong ilagay yung number? Dito. Dito. Ayan. Ito yung number nila. Tawag kayo dito, tapos para for reservations, diba? Reservation. Pag may occasion kasi, minsan puno din to. Lalo na pag Disyembre. Okay. Ang galing. Kasi, actually, hindi lang ito yung kainan sa building na to eh. Marami pa iba. Yes. At usap tayo, may babalikan pa tayo, di ba? Yes, okay. Appreciate ko lang yung kinain natin dito. Kasi lahat naman yung Chinese resto, may kanya-kanyang strong points and weak points. At ito yung napansin ko, parang yung kalmado, hindi na abala yung taste buds natin ng sobra-sobra ng sobrang alat, sobrang tamis. Dito, level pero ang ganda nung meat, ang ganda nung portions, maganda lahat. So, dagdag to, lalo na sa mga grupuhan. Kasi lalo na mga meat niya, puro quality. Oo nga yung mga shrimp niya, ganda. Yung pork niya. Dahil sa'yo, natututo ako na nadadagdagan lang yung alam namin ni Mrs. Tizon, tsaka yung mga nanonood sa amin. So, thank you, Chairman. Thank you, Ray. Okay, on to the next tayo. Yes. Okay. Maraming pag-ulit. Yan. Ayos.